Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So ito nga ho mga ka-action, mga kakamping no, si Mr. President Bongbong Marcos personal na nag-inspeksyon at alamin natin kung ano ba talaga ang naging sanhi kung bakit nag-collapse itong bridge sa Kabagan, Isabela ho mga ka-action, mga kakamping. So hindi na po natin papatagalin, panoorin na po muna natin. Ayan po siya, naka-helicopter, naka-chopper mga ka-action. Ayan ang chopper. O siya na yatang sakay ng mga ano niya, ng mga magagandang sasakyan. Ibig sabihin yung truck hindi pa rin naaalis, nandiyan pa oh. Nandiyan pa rin nakahambalang pa rin ang truck sa tulay oh. Nakalaki lang sa yun eh. Nakalaki yun eh. Oh, wait lang mga ka-action ha. Yung arko kasi na pag ganun mga ka-action, yung arko na pag ganun oh. Ayan, kung nakikita nyo po, yung brace hindi nakapatong sa taas. Yung brace nasa ilalim. Kumbaga, arko ito, kumbaga tinumbok lang to. Ganun din sa ano, hindi nakapatong sa taas yung brace, no? So ako man halimbawa, hindi naman tayo engineer ha, disclaimer lang po, hindi po tayo nagmamagaling dito, no? Eh kung gumagawa kasi tayo ng bahay, ang brace nasa taas, di ba? Nasa taas. Hindi nakatutok. Kasi diyan oh, kung titingnan natin, parang nakatutok, no? Parang nakatutok siya sa arko. Kumbaga, arko ito dito, instead na dito yan sa taas, no? Oh, yun lang po ang nakikita natin diyan na design, okay? Oh, ituloy ho natin. Oh, at saka kung makikita mo dito ang bakal, parang ano na yung bakal oh. Good morning. Ito nga na inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang kapulot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Oh, kung design flaw, so design flaw, mali daw ang design flaw. Eh doon bakit pa itinuloy? Siyempre doon makikita mo na ang problema sa structural plan. Sa structural plan pa lang, makikita na ang problema. Eh ang tanong ho natin dito, kung design flaw, bakit pa itinuloy? Di ba? O, nagtatanong lang naman tayo. Kasi karapatan naman po natin ito magtanong. Kasi pera po ng bayan ang ginamit po dyan. Di ba? O, doon pa lang sa structural plan, makikita na nila ang problema. O, ang tanong natin, nagtatanong tayo ha, bakit itinuloy? Di ba? Bakit itinuloy pa? Continue muna tayo. Ang history kasi nito, dapat ang
ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon ng detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan, hanggang sa taas, para hanggang sa taas, para yung buong arc. Ito, ang nagsusupport sa kanya, yan ha, yung bakal na nakikita ninyo, at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So, mahina talagang... yung bracing. Yun yung sinasabi ko sa inyo kung napapansin nyo kanina. Yung sinabi ko kanina. Yung parang nasa baba lang, nakatutok lang. Hindi siya nakasampa dito. Oo, yun yung sinasabi ni Mr. President na nasa baba lang. Dito, hindi natin... Kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito, kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw. Umaalog na. Kumbaga, umuuga-uga ang tulay. So, hindi matibay. Doon pa lang. Kaya, nagkaroon ng repeating sa administrasyon na ni Mr. President. So, ang sa kanya, repeating na lang. Ni-repeat niya nga ang tulay. Kasi nga, may napansin na umuuga-uga na ang tulay. Kasi, ang DPWH dyan nagpaliwanag na hindi gin-construct ang nasabing bridge sa panahon ni Mr. President. Diba? Ang ano daw dyan, si Mr. President pa ang nagpa-repeating. Ayan po, ang totoong ano dyan. Galaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata... ibig sabihin may capacity lang ang tulay. 44 tons lang ang pwede sana. Pero dumaan daw ang dalawang bawat isang load niyan is mahigit 100 tons. Ay dalawang truck ang dumaan. Sobrang bigat nga. Kaya hindi kinaya ng tulay. Di ba? Ito yung bumili. Wala nang plate. Ito. Baka. And then, sumunod na lang. Ito yung una. Ito yung una. Tama. Kaya nakaganyan yan. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Hindi lang lahat ito. So, wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Yun nga yung malaking problema. Malaki sana, tama na sana siguro yung budget na 1.8 million. Pero bakit? Dahil sa pagtipid, yun ang naging yun ang naging resulta. So, mas malaking problema kasi gagastos na naman dyan ang gobyerno, nagamit ang pera ng bayan. Di ba? Laki ng 900 plus ang original na budget, tapos umabot nga ng 1.2 billion. No? Pero kung sa akin siguro, in my own opinion, kung yung 1.8 sana, kung hindi binawasan, halimbawa, kung hindi nagtipid, talagang matibay siguro ang tulay. Ito, opinion ko lang naman to. Disclaimer naman, Hindi man tayo nagmamagaling dito, 'Di ba? Pero sa sobrang pagtipid nga, yan ang naging resulta. Mas malaking problema.
ano nito, Mr. President? Kami magtatanong, sino ba ang dapat managot dyan? Di ba? Siyempre, dapat may managot talaga dyan. Kasi sayang naman ang pera dyan eh. Di ba? Laki ng pera dyan. 1.2 billion. Sus, sir. Babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulad. Iyon na lang. Yeah. well, you know, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, you will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable doon? Province. Hindi ako. National to. National. Ito na nga yung sinasabi natin. Tayo na mga Pinoy, mahilig bumili ng mga mumurahin. 'Di ba? Kumbaga, tayo na mga Pinoy, mahilig tayo ng bumili ng hindi garantisado. Pero kung bumili ka ng garantisado, at least pang matagalan po 'yun. Kung bumili ka naman na makatipid ka, ay abay, pan-disposable po 'yun. Kumbaga ganun, yan ang nangyari. Tingnan nyo po ang nangyari. Instead na ang budget 1.8 billion, nagtipid ang gobyerno, yan ang naging resulta. Problema. Oh, anong choice ni Mr. President? Parang magsisimula ulit. Oh, sayang ang pera dyan. Diba? Oh, yun lang po, mga ka-action, mga kakamping. Pin-share ko lang po sa inyo, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.